So yun, ano madalas na nasisira dito sa mechanism trigger na ito, at saka kung paano natin ito aayusin. So yun, magandang araw sa ating mga kaunat. Ang pag-uusapan natin ngayon sa video ito ay ano ang madalas na masira sa trigger mechanism ng ating mga pana. So yun, kasi itong mga trigger na ito, yan, syempre pag bago pa natin ito na nagagamit, malakas ang kapit niyan. Yan. Pero sa pagtagal ng paggamit natin itong mga kaunat, lalo na yung goma, kasi kapag bumiki ang goma nagpapalit tayo, tapos yung lakas niyan kapag bago ang goma ay talagang mahigpit yan. So yun, ano madalas na nasisira dito sa mechanism trigger na ito, at saka kung paano natin ito aayusin. Ayan, papakita ko sa inyo mga kaunat kung saan dito bahagi ng trigger ang nasisira. Pero pag inayos na natin to, yung setup ng mga butas nito mga kaunat ay hindi na natin dapat pang baguhin yan. Meron lang tayo dapat gawin dyan para maging kapit ulit yung ating mga trigger. Kasi base sa aking mga naging nagawa dito sa mga na-repair sa akin, ay yun ang lagi ko nakikita na nagiging problema ng mechanism trigger, kung bakit nagre-release yung bala, no? Delikado na yung yung mechanism na trigger na nagre-release tapos pinipilit pa natin gamitin. Delikado yung mga kaunat. Papakita ko sa inyo kung ano mga nagiging sira ng mga mechanism trigger. Meron tayong sample dito na isang trigger. Ayan mga kaunat, ito yung isang trigger natin, with line release yan. Meron tayong isang trigger din dito na wala siyang line release o reverse. Ito mga kaunat. Ayan, sigurado ako na maraming may mga nagpo-problema sa atin na mga ka-espero na bakit yung kanilang trigger ay nagre-release na sa katagalan gamit. Pero bago ito mag-release mga kaunat, matagal na gamitan pa ito bago ito mag-release o bago masira. Yan. Ito ipapakita ko sa inyo mga kaunat. Ayan. Ito yung kanyang sear, pinagsasabitan ng bala. Makapagganyan yan siya. Ayan. Kita ba? Ayan. Ang madalas nasisira dyan mga kaunat, unang-una, itong umbok niya na ito, napupudbud yan. At yung iba pang sample natin ng mga trigger ito. Halimbawa ito, ayan, nakasabit niya siya ng ganyan. Pag ito napudpud mga kaunat, ito, ayan, may tendency na siyang mag-release kasi sa tagal ng kapit niyan. Ayan, bumibitaw. Ito napupudpud dito. Kita ba? Ayan. Ito napupudpud. Pag napudpud yan, may tendency nang sira yung trigger mo o mag-release na yan. Pangalawa, itong gatla niya na ito, napupudpud din ito mga kaunat. Kahit na stainless ito, dahil sa lakas ng rubber na kinakabit natin dito, lalo na pag mga triple rubber, kapag hindi roller type yung trigger natin, ito nasisira. Pangalawa, o minsan nagsasabay ito silang dalawa. Pag napudpud ito, kahit anong pasok natin ng trigger yan, magre-release yan. May pagkakataon pag sinabit natin ng kamay natin, pag ganyan na pinasok lang natin sa bala, sa trigger, pag hinila natin, pwede hindi siya mag-release. Pero pag sinabit natin goma, tatalsik na siya ng kusa. So yun ang mga magiging problema ng trigger natin kapag matagal na natin ginagamit. Ito dito napupudpod, ito dito napupudpod. Meron pang isa, ito, tanggalin na natin to. Gawin natin sample. Ayan, nakaganyan ito mga kaunat. Kung ito napupudpod sa ibabaw niya, at saka sa may bala niya napupudpod, itong setup na pagkaganito, meron din pagkakataon ito napupudpod din. Ito yung pangatlo. Yan, depende lang dyan kung saan ang mauunang mapudpod mga kaunat. Ayan, pwedeng ito mapudpod, pwede rin ito, at ito. So yun lang mga kaunat, ang tatlong magiging problema ng mga trigger mechanism kapag hindi roller type yung ating trigger.
Yan. Una ito, ulitin lang natin ha. Mapudpud ito o kaya ay ito. Yan lang yan. Kapag napudpud na yan mga kaunat, yan sigurado yan kung saan na magre-release yung ating mga mechanism trigger. Paano naman natin ito iayusin? So yung mga kaunat, ito ang mahalagang dapat natin malaman sa video ito. Unahin natin dito mga kaunat ito. Kapag ito ang bumigay, pwede nating build upan. Ibig sabihin, ispatan. Wala ibang magiging paraan doon mga kaunat kundi ispatan ito. Siyempre babaklasin mo yung trigger. Yan. Halimbawa ito nabaklas na. Yan, babaklasin. Ito kanyang reverse. Pag nabaklas na, makikita mo na kaagad kung saan ang sira. Kung ito ba o yun dito yung sira ng yung trigger. O kaya yung sa ilalim ng yung bala. Ito sa may gatla niya. Ayan. Una kapag dito ang pudpod, paispatan mo lang yan mga kaunat. Yung maganda pagka-ispat din. Hayaan mo siyang lumampas, tumaas kasi sasanderin naman yan, lilinisan. Ibabalik lang yung dating taas niya. Yan. Ibabalik lang yung dating taas nito para kumapit ulit siya ng ganyan. Lumapat ulit siya ng ganyan. Pangalawa, kung ito naman ang napudpod mga kaunat, ito yung napudpod, tapos itong dito ay ayos pa, ito madali ito siyang ayusin. Pwede nyo i-bend ito. Ito i-bend nyo lang, payuko nyo lang siya ng konti. Ano ko kumain dito yung aking sample mga kaunat, no? Napakadali lang kung kapag ang napudpod ay yung sa may bala banda. So ito mga kaunat, kapag ito yung sa ilalim ang napudpod, payuko nyo lang ito siya ng konti. Konting yuko lang mga kaunat kasi kapag nasobran sa yuko, hindi yan papasok sa trigger. Ayan. Ito yung pangalawang solusyon natin. Kapag ito ang napudpod, payuko lang ng konti, pugpuin lang yan. Kapag nasobrahan, ibalik lang. Yan. Pagka nakayuko na yan siya, kakapit yan ulit dito. Ayan. So ganun lang yan. Pangatlo naman, kapag ito naman yung napudpod, ganon din ang magiging solusyon niyan. Kung anong ginawa mo dito sa taas, yun na rin siya dito. Ispatan din, weldingan din. Pero kailangan nang i-welding yung mga kaulat na welding rod na gagamitin nyo ay siyempre stainless din. Ayan, bibilda pa lang ito, sasanderin, lilinisan. Tapos itutugma siya ulit ng ganyan. Ayan. So dapat pa ganyan siya. Ibabalik lang natin yung dating itsura ng ating mechanism trigger. No, kung binuksan nyo yung trigger tapos hindi nyo alam naging itsura ng loob nya, ayan, research lang kayo sa YouTube, marami yan. Okay. So ganoon lang mga kaunat, no? Tatlo lang yung magiging problema ng ating trigger kapag nagre-release na. Yan. Una ito, pangalawa ito dito sa may bala, pangatlo ito dito naman sa unahan ng sear. Yan lang naman eh. Itong wala naman masyadong problema. Yan, kasi nakapatong lang naman siya pag ganyan. Iba-iba yung tsura ng ating mga mechanism trigger yung loob mga kaunat, no? Iba-iba. Pero basta ang importante lang yan, ito ang hindi nawawala sa trigger. Ayan. Meron dito ibang klase trigger na yung gitna, nasa gitna yung reverse. Iba naman ang setup nun. Pakita ko lang sample mga kaunat ng ganoon. Ito. Ayan. Ganitong klaseng laman ng trigger sa loob niya. So yung mga kaunat na huwag nyo kalimutan mag-support sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel na ito. Ayan, pa-support lang, pa-subscribe sa ating YouTube channel para maging update tayo sa iba pang mga video na ilalabas natin sa Kaulat Spearfishing Palawan. Salamat na napakarami sa inyo at magandang araw.